Kasi lahat ng mga kakampi ni Drilon, lahat ng mga dilawan, kakamping, ay, talagang umaasa po sila, 'di ba? Very hopeful sila na si VP Sara ay mako-convict ng Senado. Pero kakaiba po si Drilon, 'no? Una, sinabi po ni Drilon na malaki po ang tyansa na mapawalang sala o ma-acquit si VP Sara dito po sa Senado. Kasi kung titignan niyo po, yung pong, composition ngayon ng Senado, malaki nga yung tyansa talaga. Kung lahat po ng minority solid po kay, VP Sara, o 'di wala na po silang 16. O tapos meron pa sa majority, kapatid pa ni Alan Cayetano. Talagang, dun pa lang sa minority at majority pasok na. Pero siyempre hindi natin puwedeng asahan 'yan dahil, alam niyo naman may mga kaso po yung mga minority. Puwedeng ipam-bargain sa kanila 'yan, pero alam na natin yung hilatsan nila, oo. 'Pag sila bigla ay, pumabor na ma-impeach si VP Sara, alam niyo na. Handa naman na tayo riyan. Ano man mangyari kay VP Sara diyan sa impeachment, meron na po tayong mga plan B, 'di ba? Nariyan po buhay na buhay po ang ating plan B na si Baste Duterte. Tandaan po ninyo, ganito po kaengot itong mga kakamping, mga dilawan. Teka pala muna, nakakaawa na rin 'no, hindi lang po tayo dapat maawa sa mga kakamping at dilawan, dapat kaawaan natin si Raysa Hontiveros. Kasi harap-harapan na po, harap-harapan siyang inaayawan ng mga kakamping at dilawan. Bakit? Halos mangiyak-ngiyak pa na pakiusapan, pinakikiusapan ni De Lima, pinakikiusapan ni Heidi, pinakikiusapan ni Sharon, asawa ni Kiko. Si Kiko din pinakikiusapan, si Vice Ganda, pinakikiusapan na tumakbo si Leni. Yung very willing na tumakbo, walang pumapansin sa'yo, Risa, nakakaawa ka naman. Sarili ng kakamping at dilawan. Sabagay, meron din namang kakamping at dilawan na boto sa'yo. Si Trillanes at tsaka si Llamas. Kaya lang ang tanong, kaya ka ba nilang ipanalo? Okay. Punta na po tayo rito 'no, at eto pa po ang sinabi ni Drilon, bukod po dun sa malaki po ang tyansa na ma-acquit sa Senado si VP Sara, eto sa composition pa lang yun, 'no, sa composition. Pero eto malupit, yung nag-comment po siya dito sa tinatawag na, ano na ngang tawag dun, yung fourth with, 'di ba? Nagpasya na. Tama naman yung sinasabi ni Drilon. Bagamat sinabi ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi naman nangangahulugan ng agad-agad o kinabukasan. Pero sinabi rin po ng Supreme Court na ang Senado po ang magpapasya, 'no? Magpapasya sa hearing. So, kung sinabi po ni Tito Soto na yung forthwith ay kinabukasan, kinabukasan po dapat silang mag-convene. Okay, kaya lang bukod po, umaayon naman si Drilon 'no, kasi kalat na yung sinasabi ni Tito Soto na agad-agad, ipapatupad po nila agad-agad yung pong impeachment. Kinabukasan 'pag natanggap nila, agad-agad. Di wala na tayong problema diyan. Sabi ni Drilon, puwedeng gawin ni Tito Soto 'yan, pero puwede rin po na 'pag may mga isang senador lang na tumanggi sa paliwanag ni Soto, puwede pa rin po, open pa rin po, hindi ko hindi ko alam kung nangungumbinsi si Drilon, eh. Open pa rin daw po yung Senado na palitan si Tito Soto anytime. Ayan, So, biglang hindi po definite na si Tito Soto pa rin kasi
Mukhang 'yan ang pinoproblema ng mga kung hindi pa kayo namomroblema kayong mga senador, problemahin niyo 'yan. Kasi 'pag yung Senate President siya po yung, ano, yung presiding officer. Baka sa trial pa lang nagkaletse-letse na kayo dahil hindi alam yung mga rules of court, patay tayo diyan. Definitely mas matatalino po yung mga abogado ng bawat panig, yung mga private na abogado, ng bawat panig kaysa sa marami sa inyo sa Senado. Kaya mahirap po na gawing katawa-tawa ang Senate President na hindi marunong. Kaya ngayon, puwede pala yun na palitan si Tito Soto. Ayon niyang kay Drilon. Nililinaw natin mga kasabi mo, badog,